Eto na, eto pang isang tanga. Usapan tanga rin lang. Pag-usapan na natin tong bopol na si Remulla. Ano sasabihin niya dito? Sorry, hindi naintindihan. Noong mga binabaan ko ng order ko, yung utos ko. Nagkamali sila ng interpretasyon. So anong ibig sabihin nun? So it's possible. It's possible na kapag nagbigay ka ng utos, yung mga nag-i-interpret ng utos, pwedeng magkamali. Kasalanan ba kagad ng ano yun? Kasalanan ba kagad ng nagbibigay ng utos yun? Puro ka kasi yabang eh. John Vic Remulla eh. Mantakin mo yan lang kasimple-simple. Manghuhuli ka lang ng mga nakahubad, hindi nyo pa nagawa ng maayos. Paano na kung tokhang yung pinaano nyo? Kung yung ginawa nyo malatokhang, di po tiyang ina, mas maraming namatay. Dahil sa misinterpretation ng kapulisan natin. Ginagawa na yan sa Davao eh. Tagal-tagal na. Ginawa na yan ni Pangulong Duterte eh. Putyang ina, itutuloy nyo na lang eh. Nagkamali ka pa. Bugok ka. Ng DILG laban sa mga walang damit pang itaas. Dahil dyan, nagsorry si DILG Secretary John Vic Remulla. Live mula sa Camp Crames, Quezon City, nangunguna sa... Jiggy, aminado si DILG Secretary John Vic Remulla na may mga pagkukulang sila sa pagpapatupad nitong programang Safer Cities Initiative. Diguro kasi siya na makapaglatag ng malinaw na guidelines bago pa yung full blast implementation nito nationwide. Sinabi ng kalihim sa gitna ng mga pambabatiko sa nasabing programa. May isa kasing lalaki sa Mandaluyong City ang sinita, tiniketan at pinagmulta ng barangay at pulis matapos nga siyang mahuling nakatopless. Yan ay habang nagsasaayos lang naman nung kanyang bahay. Paliwanag sa atin ng lalaki ay naghubad daw siya ng sando dahil nga basang-basa na ito ng pawis at sobrang init. At sinubukan niyang makiusap daw sa mga otoridad pero hindi siya pinagbigyan ng mga ito. Natakot din yung lalaki dahil sa dami ng mga pulis at tauhan. Diba, pucha? Ang hinuhuli mo, nakahubad. Pero yung mga kasama, naka-Armalite. Napaka-OA nyo naman. Si Atong ang hindi nyo mahuli-huli. Yung mama na naghahalo ng simento. Pucha, nakahubad dahil ang init-init, nagtatrabaho. Inaabalan nyo. Bawal nakahubad. Sabi ko nga sa inyo, itong mga to, pag napunta ng Boracay, sabi ko nga sa inyo, yari yung mga taga Boracay. Bawal lang yung nakahubad. Maliligo ka ngayon naka-long sleeve. Baduy. Ng barangay na sumila sa kanya nung araw na siya ay nakita doon sa isang eskinita. Narito ang pakayag ng lalaking sinita ng mga otoridad. Tatrabaho ng maayos eh. Tapos makikita ka, paligiran ka ng mga pulis, SWAT, nandyan sa likuran mo. Daig mo pang... SWAT? Ganito talaga sila kagago. Sabi ko sa inyo nung pinasok yung Kingdom of Jesus Christ, SWAT din. Man tayong puros mga taga-simbahan yan. Mga taga KOJC, peaceful, walang mga kalokohang ginagawa, tumutulong sa Pilipinas. Tapos pinapunta mo SWAT, wala namang mga baril yung tao dyan. Biblia ang armas nila dyan. Tapos ang pinapunta mo SWAT, ito si kuya naghahalo ng simento, tayo na may mga nakaswat. Anak ng tinapay talaga tong gobyerno natin, wala na talagang silbi. Kriminal eh. Ayusin nila kung saan banda talaga yung mga iskinita ba yan o dyan lang sa ano. Oo nga naman, dun sa video na pinakita mo, Brian, overkill talaga. Armado talaga yung napakasimple naman nung walang damit, no? Pero anong gagawin dito ng Secretary Remulla? Puro kasi yabang. Puro yabang. Putang ina niyan, hindi nagpapalit ng damit. Lagi yan ang suot dahil macho siya sa jacket na yan. Ito puros porma. Jiggy, plano ni Secretary Remulla na personal na puntahan itong lalaking yan para daw siya mismo yung makapagpaliwanag at makahingi ng paumanhin. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Patahimikin, nakahubad. Patahimikin mo yung kalye, huwag mong palabasin ng bahay. Bawal mag-videoke. Bawal maingay tambucho, ganyan. Patulugin mo. Gusto mong patahimikin yung mga kalye nakahubad, nagsihalo ng simento. Hindi ba kayang intindihin niya ng mga binibigyan mo ng mga order? Puro ka kasi forma, wala ka namang alam eh. Akala ko ba kaya mong kaya mo yung problema ng Pilipinas, kaya mo
Akala ko yung problema ng Pilipinas kaya mong anuhin, kaya mong ayusin. Putang ina, ito pa lang hindi mo na kayang maipatupad ng maayos. So paano kung mas malaki pa yan? Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. Nagkamali po kami ron. And I take full responsibility. Wala, naano kayo, naabisto kayo. Ito ang kainaman, mga bossing, ng mayroong mga kamera, mga CCTV, yan ang kainaman. Kasi kung wala, tangina yari yan si kuya. Yung ticket na yan, may bayad yan. Gutom na nga yung mga Pilipino, inaabalan nyo pa, pagbabayaran nyo pa. O nahuli sila. Sorry siya. Nahuli. Pero kung hindi nahuli yan, putya, yabang yan. Mas mayabang yan. Baka tinaniman pa nila ng kung ano-anong yan, mga halaman. Ay nako, boying. At ipagpapatuloy pa rin ba itong patakaran laban sa mga walang damit pang itaas? Tama ka, Jiggy. Sabi ni Secretary Remulla ay tuloy pa rin naman daw yung panguhuli sa mga nakataples sa mga kalsada at tuloy pa rin in general yung kanyang Safer Cities Initiative. Pero rerepasuhin daw yung mga patakarang umiiral patungkol dito para nga maiwasan yung mga ganyang maling paraan ng paninita. Samantala, nagpasya naman ang Quezon City at Manila Police Districts na suspendihin muna yung kanilang panguhuli sa gitna ng mga batikos na anti-poor daw itong patakarang ito. Ay nako. Yan ang sinasabi ko kapag inuuna yung yabang. Pag i-implement ka, kailangan pinag-aaralan. So dito mo talaga malalaman, makikita na putya incompetent talaga. Simple-simple, hindi magawa. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit